Good morning! Good morning. Oh, gising pa ba? Gising pa ba? So, yun nga, as he mentioned, I was asked to discuss innovative method for teaching for teachers. Yung i-discuss ko, pwede rin kasi for students. So, I decided to call it Google Docs Tool for Teaching and Learning. So, before today, meron pa ba dito ang hindi nakakarinig sa Google? Meron pa ba? Wala. So, everyone has heard of Google. Tapos, lahat din ba may email address? Wow, yes. I'm at the right place. So, as we all know, Google is a tech giant with so many products. So, lahat familiar sa YouTube. Google may-ari nun. Blogger, if you blog, Google din yon. Google Maps, nung Ondoy, nung mga bagyo, Google Maps was used. So, for today, we'll focus on one product called Google Docs. So, sino ang hindi pa nakakagamit ng Microsoft Word o kaya Excel o kaya PowerPoint? Meron pa ba? Hindi nakakapaggamit ng mga yon? Wala. So, everyone have tried using Microsoft Office. So, think of it this way. Kung ang Microsoft, may Microsoft Office, ang Google, may Google Docs. So, yung spreadsheet, it's like your Excel. Yung Google presentation is parang PowerPoint. Tapos, Google Doc is yung parang Microsoft Word. Tapos, yung Google Drawing, it's like your Paint. Tapos, Google Form, survey-taking application siya na wala ang Microsoft. So, yun. So, every now and then, I will make references with Microsoft kasi doon kayo mas familiar para mas makarelate kayo sa i-discuss ko. Maybe you're thinking, paano magkaroon ng access sa Google Docs? So, di ba ang Microsoft, para magamit nyo siya, kailangan nyo ng installer, kailangan nyo ng license, and yung original mahal. So, nagre-resort sa pirated. Di ba? Sino hindi gumamit ng pirated na Microsoft? Wow, meron. Wow. So, mga rich kids kayo, na-afford nyo ang Microsoft. So, ang Google Docs is completely free. So, paano kayo magkakaroon ng access sa Google Docs? You have to go to gmail.com. Type nyo lang sa browser. Ano yung mga browser? Internet Explorer o kaya Mozilla Firefox. Siyempre, Google Chrome. So, sino may Yahoo Mail? At yahoo.com na email. Yun. So, almost everyone. Kung paano kayo nag-sign up ng Yahoo Mail, ganun lang rin mag-sign up sa Gmail. Tapos, pag nagkaroon kayo ng Gmail account, magkakaroon kayo ng access to so many Google applications. So, normally, after mo mag-sign up, diretso ka sa inbox. So, ito yung work inbox ko. So, yun. Think of it as like your My Documents. Familiar lahat sa My Documents, di ba? Sa laptop, sa computer, mayroong My Documents. So, ito, My Documents nyo sa browser. So, sa account nyo. So, private to sa inyo. So, yan yung mga files namin. As you can see, may mga folders ako. Itong folder na to, UPLB Talk. So, yan yung mga files na ipapakita ko. So, for today, so, paano mag-create ng account? So, may create button doon. Ayan. So, pagka nag-create, mabigyan ka niya ng option. Create document, create presentation. So, yun, create spreadsheet, which is like your Excel, create form, drawing, o kaya create ng bagong folder. Yun. So, pero for the sake of this demo, we're going to open an existing file. So, we're going to use the Laguna Travel Guide. Kasi, yun, kung magta-travel kami ni Renzi sa Laguna, we want to know kung ano yung best places to visit. So, di ba, familiar yung itsura? Parang Microsoft Word lang ba? Almost the same, may konting differences. Pero, it's almost the same. So, ano yung mga major differences? Yun yung i-highlight namin today. So, una, makikita nyo doon, last edit was made 68 minutes ago. What does this mean? Every time may binago kayo sa document, nasi-save siya. So, hindi nyo na ma-experience yung di ba, sa Microsoft Word. Magta-type ako, yay. Nag-brown out, wala na yung file ko. Kung ma-recover siya, yay, na-recover yung file. Pero dito, you won't experience that because every time you're connected to the internet, automatically siyang masisave. So, as you can see, all the basic things na nagagawa sa Word nandito, yon yung header, yung images, yung table, nandyan siya. Ito. So, what makes this different pa? So, how can you utilize this? So, ang idea with Google Docs is, meron dong share.
So, ano ibig sabihin na share? Di ba, students, group project, madalas ba nagkaka-group project? Oo. So, iba-ibang, kunyari, 5 kami sa group. Kunyari ito, project namin to sa social studies. Kung ano yung places to visit in Laguna. Ang groupmate ko si Renzi, tsaka dun sa likod si Joanne. So, 3 kami. Tapos nun, syempre, ako yung gagawa ng initial draft. Tapos, isi-send ko kay Renzi. Isi-send ko kay Joanne. Tapos, i-email nila pabalik sa akin. Tapos, nun, hindi ko alam kung alin yung binago sila. So, it takes a lot of work to make that one project, one document. So, anong solution ni Google? So, may tinawag siyang share. So, anong gagawin doon? Ilalagay mo lang yung email address. Tapos, nun, as you can see, naka-share to sa akin, tsaka kay Renzi. So, what does this mean? Okay. Tapos, nun, meron ditong can edit, may can comment, can view. Ito yung mga restrictions. Kunyari, groupmate ko sila, syempre, bibigyan ko sila ng edit access. Kasi gusto ko mag-edit sila nun. Yung can comment, pwedeng ibigay ko yun sa teacher namin, na pwede lang siya mag-comment. Yung can view, kunyari, yung kaklase ko, hindi nila alam yung gagawin, bibigyan ko sila ng view access. So, sige, let's share and save. So, ang idea, lalabas dyan yung email address ni Joanne, and 3 na kaming may access sa document. Sige, click doon. Okay, so, ang idea, so, di ba ino-open ni Joanne doon ngayon yung document? Naka-open kay Renzi ngayon. So, pag na-open nila, pwede silang sabay mag-edit. Basta para silang connected sa internet. As in, pwedeng ini-edit ni Joanne yung taas, pwedeng kay Renzi yung baba. Basta sabay silang nag-edit. So, kunyari sabay sila nag-edit, di ba? Tapos nun, ang dami ng changes. Tapos biglang may nawalang isang paragraph. Hala, saan napunta yung paragraph na yun? Kay Microsoft Word, hindi natin madedetect. With Google Docs, pwede. So, let's go to File, See Revision History. So, sa gilid, lalabas lahat ng previous version nung file. Pero ang idea is, makikita yung mga dinagdag. And tignan nyo, may color scheme siya. Color green lahat ng dinagdag. So, ano pang isang maganda doon, makikita natin sinong groupmate ang hindi tumulong. Di ba? Di ba we hate those kind of people na, yun, tsaka makikita din kung sino yung maraming ginawa. Kasi siya yung pinakamaraming edit. Tapos ayun nagpapalit sa taas, saving. So, pag tapos na siya mag-type, sasabihin niya, pag nakakonect na siya sa net, all changes saved. So, hindi mo na kailangan mag-control S lagi. Basta connected ka sa net, so, automatic siya. So, another thing, gumagawa kayo ng paper or lesson plan sa Word. Kunyari, may kailangan kayo i-research sa Google. Anong gagawin nyo? I-open nyo yung Internet Explorer o kaya Chrome. I-google nyo yung kailangan nyo hanapin, di ba? So, dito, ang ginawa ni Google, in-integrate niya yun. So, kunyari, gusto ko i-research places to visit in Laguna, Philippines. Research places to visit in Laguna. Yung search result, sa gilid lang, within the window. Wala na yung hassle na mag-open ng bagong window, yung mga ganon. So, pwede dito ka na lang talaga magtatrabaho. Pero ito, makikita nyo sa taas, nagkaroon ng one other viewer. Meaning, 2 silang nag-view netong document at this time. So yun, so pwede silang sabay mag-edit. So kahit nasa ang lugar, wala nang excuse na hindi tumulong sa paper or sa lesson plan. Or kunyari sa quarterly exam, pwede kayong sabay-sabay gumagawa ng quarterly exam na hindi na kayo nag-aantayan ng questions. Para mas mabilis nyo rin makita, yung topic na to, nagawa na pala ng question. Okay, so another thing, kunyari, hindi ako magaling. Kunyari, hindi ko alam yung definition ng visit. So, di ba kailangan ko ng dictionary? Pupunta ako sa library, kukuha ng dictionary, hanapin ko yung word na visit. O kaya, i-google ko pa rin. So, anong gagawin dito? So, sige, let's highlight visit. Click tools. Define. So, in here, i-define niya na yung word na hin-highlight mo kung nakakonek kami sa internet. So, it's very internet dependent. So, kung nakakapag-Facebook kayo na may internet, you could always use this basta may internet kayo. So, di ba travel guide to Laguna? Paano kung yung client ko or yung taong pagbibigyan ko nito, hindi marunong mag-English? Kunyari, Chinese siya o kaya Korean. So, anong gagawin nyo? Is it possible? Di ba mahirap yun? So, anong ginawa ni Google? Sa tools, meron siyang translate document. So, sige, translate. Tapos, as you can see, maraming languages na pwede pagpilian into French. So, yun, kung may friend kayong French or gusto nyo siya impress, ayan. Kasi yun yung mga
false. So yun, sige. Now, let's move on to diba? So ito, document. So tignan natin yung forms and spreadsheet. So let's create a new form. Ang idea niya is to make survey. So, sino nakagawa na ng survey? As in, yung nagbigay kayo ng question, taliwala. Meron. There are few. So, a survey yun, pagka-thesis kasi siya normally. So, pag namimigay kayo ng survey, tapos kukunin niyo yung paper, tapos ika-count niyo siya manually. So, Google tried to solve that. So, gumawa siya ng Google form. So, this is a form. Ito yung, kumbaga questionnaire siya, na gagawin mo lang using Google Docs. So, marami kang option. So, ano to template lang rin na pinapa-survey yung mga teachers kung kamusta yung classes nila sa student hall. Kung baga ganito, kung magka-class ka dito, kamusta yung, kunyari, yung aircon, yung microphone, yung mga ganun. So, ang tanong, saan napupunta yung sagot ko dito, di ba? So, it will automatically be in a spreadsheet. So, let's go to the spreadsheet. Gumawa ng form. Yung form na yon connected sa isang Excel sheet. So, lahat ng sagot dun sa Excel sheet na yon mapupunta dito. So, ang idea na gusto namin i-present with this is pwede kayong magbigay ng take-home quiz using this na wala ng paper. So, para malesen yung carbon footprint, mga ganon. So, this is a take-home quiz that we did. So, name of student, kung saang section, tapos kung ano yung mga question. Tapos nun, as you can see, naka-green na highlight. So, ibig sabihin, yung green, nilagyan namin siya ng conditional formatting na pag yun yung nakasulat sa cell, tama siya. Anyway, basta yung idea is, kunyari, multiple choice. Di ba may other 2 or 3 choices lang, none of the above. Pag none of the above yung question at yun yung mali, pwede nyo siya gawing color red. So, in a glance, makikita agad kung karamihan ng sagot ng students, green or red. So, yung overall class performance, makikita agad na mas maraming red. Ibig sabihin, they didn't get that lesson. Okay, so let's open yung student evaluation. So, ito yun, pwede rin siya pang grading system. Like Excel, di ba? So, I'm assuming yun, Excel yung gamit nyo para gumawa sa grades. Ang isa sa ginawa ko is, yun, ginawan ko siya ng actually, ang idea is traffic light. Pagka green, ibig sabihin A yung rule ko. Pagka B, so, it's okay. Tapos pag red, obviously, medyo failing. So, dun pa lang, makikita na kung yung mga students sa class na yun is doing well. Sa isang teacher, ilan yung normally section tinuturuan nyo? 3, 4? 5. So, kunyari, yung 5, may ilang students each? Average 60. Wow. So, 5 times 6. Hindi ako marunong mag-math. 300. Yes. 300 students yung nandito. Ayan, 300 students yung ganyan, diba? So, kunyari, gusto nyo malaman how well you taught those people. So, kunyari, 300 yan. Ngayon, ito, 100 lang to eh. So, dito sa main, it's like a dashboard. Baka technical term masyado yun. Sige, main. So, andito yung components, yung Pero, sige, sa summary, makikita how well those 100 students did. So, magkakaroon ka na ng idea kung saang area sila nahirapan, kung aling lesson. So, kunyari, actually, napansin ko dito, quiz 2 sila bumaba. 70 lang. So, kung ano man yung lesson ng quiz 2, they didn't get it. So, baka dapat ibahin yung teaching style or ibahin yung approach kung paano siya. Yun. Kasi they did so well during the first quiz, so baka madali yung topic nun. Tapos nung second quiz, medyo not so much. So yun, it's like of a dashboard to tell you ano yung nangyayari sa mga students. So template lang ulit to na available kay Google. You could search this, lalabas to. So always, share is available. And revision history is available. Yeah. So, yung last is PowerPoint, diba? So, syempre, I used presentations. So, it's like your PowerPoint, pero mas creative pa rin yung PowerPoint. Yung mga kaninang ginagamit nung isang professor na animations, I don't think kaya ni presentation yun. Because this one is made for business. And very formal siya. So, yun yung ginamit ko. And kailangan, ang idea lang is kung 10 kayong magpe-present, isang slide kayo. Hindi kayo mag-aantay ng slide. Do your slide in here para alam kung sino hindi pa
nakakontribute. So as always, merong share and revision history. So to learn more about all these things na diniscuss ko, baka it's too many, it's too much to run in 45 minutes. So visit learn.googleapps.com. So dito, ang matutulungan nyo, hindi lang Google Docs, pati yung Gmail, kung paano siya gamitin for teaching, Google Sites, tsaka Google Calendar, yung mga, kunyari, eto wala tayong pasok, i-share nyo sa students nyo, yung mga ganon. Or kayo, may gimmick kayong barkada, makikita nyo yung schedule na isa't isa. Kaya i-google nyo na lang yung Google for Education. May mga lalabas. Yun. So, thank you so much for listening. I hope you got something. And, yun, questions?